So sa naging unang talo ng Boston Celtics sa series na ito sa score na 122-84, nagmistulang katuwaan nga lang ang game na ito dahil isang panalo na nga lang kinakailangan ng Boston upang makuha na nila ang kampeonato. Ngunit sa halip na tapusin na nga nila ang season ng Dallas Mavericks, halatangang binigay pa nila ang isang panalo at mukhang balak pa nga nilang tapusin ang game na ito sa kanilang home court sa TD Garden. Dahil alam naman nating napakasolido ng suporta ng mga Boston Celtics fans sa kanilang mga players. Ganun pa man sa naging performance ngayon ng Boston Celtics, halos nagkaroon talaga sila ng malaking problema sa rebounds dahil out-rebounded nga sila ng Mavs 52-31 at nadali din ng Mavs ang Boston Celtics sa points in the paint 60-26 at nagkaroon din ng Boston ng 13 turnovers kaya naman sobrang na-outscored ang Boston Celtics sa second quarter. Samahan mo pa nga din yan ng napakatinding struggle ni Jrue Holiday na kung saan binasag na nga niya ang record ni Jason Tatum noong 2022 NBA Finals laban sa Golden State Warriors na kung saan nagkaroon nga ng -36 sa plus-minus si Jason Tatum. At ngayong kasalukuyan laban sa Mavs nagkaroon nga ng -38 sa plus-minus si Jrue Holiday at nabasag na nga niya ang worst plus-minus ni Jason Tatum noong NBA Finals laban sa Warriors. At na-snap naman ni Kyrie Irving ang kanyang 13-game losing streak at nagsimula nga ang kamalasang ito ng apakan ni Kyrie Irving ang logo ng Boston Celtics. Well, aabangan nga natin ang magiging resulta sa Game 5 ng NBA Finals dahil unang-una nga ay advantage na ito nila Jason Tatum at Jaylen Brown at nasa mga kamay na nga nila ito kung gusto nilang tapusin ang season ng Dallas Mavericks. Samantala sa pag-unfollow ni Klay Thompson sa team ng Golden State Warriors, nangangahulugan lamang na aalis na ito sa Warriors next season dahil hindi pa nga rin ibinibigay sa kanya ang hinihingi niyang max contract na alam naman nating mga fans na hindi niya deserving dahil sa naging performance niya this season. Halos napaka-inconsistent nga ng kanyang contribution sa kanyang mga teammates at kahit nga mismo si Steph ay hindi niya matulungan dahil sa laging pagkakalat nito sa loob ng court. Ganun pa man sa inaasahang pag-alis nga niya sa Warriors next season, pwedeng ngang maging option ng Warriors front office si Zach LaVine. Bagamat maraming pinagdaanan nito patungkol sa kanyang mga injury, magiging malaking tulong pa nga rin kay Steph ang 20 points per game na kanyang ginagawa sa bawat game. At kung magiging fully healthy ito sa darating na season, baka hindi nga lang 20 points per game ang kanyang ibigay sa Warriors dahil sa ilang taon nga niyang paglalaro sa team ng Chicago Bulls. Nakita naman natin kung gaano ito kadominanting player at ang maganda pa sa player na ito ay napakababa na ng kanyang value at kayang-kaya nga lang talaga ito ng Warriors na kunin sa trade dahil mga draft picks at mga batang players nga lang kinakailangan ng Chicago Bulls dahil ang team nga na ito ay papasok na sa rebuild mode at posibleng pinaghahandaan din nila ang pag-alis ng kanilang star player na si DeMar DeRozan at Nikola Vucevic.